It's a beautiful Monday morning and welcome to another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nanonood po sa amin dito sa programa. Like I have mentioned, pang 43rd episode na po namin ito and meron na naman tayong makakasamang isang business owner. Nakakausapin po natin tungkol sa journey ng kanyang negosyo. So, ang gusto lamang po naming mangyari dito sa Ledipo Business Hour ay makapag-inspire kami at makapag-motivate kami ng aming mga audience. Gusto rin po naming patunayan na maganda magbukas ng negosyo dito sa probinsya ng Albay. Of course, our mission and vision is to make people realize that Albay can be an entrepreneurial hub of excellence and we can also be the most preferred investment destination not only here in the Bicol region but in the whole country as well. Of course, it is being brought to you by the provincial government of Albay through the leadership of our beloved Governor Attorney Edsel Greg Sagman with the help and support of the Provincial Information Office headed by Attorney Marilu Duca Castillo and his wonderful staff. Of course, this is also a program of the Ledipo office and I am your host and at the same time the Ledipo officer of the province of Albay, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya. Ginagawa po natin itong free promotion na ito para po makatulong sa mga micro, small and medium enterprises para mas makilala po sila. And gustong-gusto po namin na sa pamamagitan ng pagkikipagkwentuhan natin sa mga negosyanteng ito, mas magkaroon kayo ng deeper appreciation dun sa kanilang ginagawa sa pagninegosyo. Kasi marami tayong pwedeng matutunan and at the same time po, sa pakikipag-usap natin sa kanila, mas ma-appreciate natin yung business nila the moment that we step into their establishments. Kasi mas magkakaroon tayo ng idea paano ba sila nag-umpisa, ano ba yung mga humble beginnings, the challenges that they go through every day sa kanilang ginagawa. But before we proceed with the formal interview, we would like to let you know what our mission and vision is. Ano po ba ang mga pwedeng servisyo na makuha ninyo sa Ledipo office? So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALG Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa 43rd episode ng Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. And sa mga makabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages, magandang umaga po sa inyong lahat. And as promised po, meron na naman tayong makakasamang isang batang negosyante na makakausap natin tungkol sa kanyang journey sa pagninegosyo. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Mr. Ryan Moncada Basanta,
co-owner of Birkada Resto Bar. Good morning and welcome to the program, Good sir. morning po, ma'am. Yan, ano And po? good morning din po sa mga nanonood live, digdi po sa tuyong programa. Ayan, magandang umaga. I'm sure tayo'y makakapulot ng maraming aral sa inyo sa ating kwentuhan. Tell us about your business po. Ano po yung Birkada business ninyo? Okay po. Ang Birkada Resto Bar po is nag-originate months before the opening of Magayon Festival. So basically po, ang Birkada Resto Bar, initiated siya kan Samuyang Grupo, which is originally former and right now, business owners din po. So basically, yung owner po ng Birkada Resto Bar is combination ng mga business owners din. Bali, tatlo po kaming business owner dito na nagkasundo months before the Magayon Festival to establish and to build a resto bar para sa Magayon. Beer Plaza Magayon Para sa- Festival. But, okay, so tatlo po kayong owners Yes nitong po. Birkada Resto Bar. But do you own business individually? Yes, individually meron I po. see, okay. One is has its business na supplies, merchandise. Tapos ako merchandise. naman po, ang business ko po talaga catering services. I see. So Then you're yung- into food business Yes, yung isa talaga. naman po supplies din. I see. A supplier Supplies. ng mga catering. Apa. Ganon. Ikaw yung talaga nagluluto and sa Apo. kusina talaga. Okay, very good. Can we mention the name of the other two co-owners Yes po. Yes po. Ang kasama ko po dito sa business is si Ate Charmilu, si Ate Charmilu Manorinya, and si Kuya Charlu Batalya. I see. Apo. Okay. Good morning. Good Kung morning. nanonood kayo sa amin, magandang umaga. So, parang collaboration ng tatlong utak itong Yes. negosyong ito. And bakit po ninyo, you mean, so this is your first time to join the Magayon Festival Yes po. as a resto bar? Yes po. And so how many weeks na? 2 weeks? Almost. Almost 2 weeks. And how's the experience po? Kumusta naman? Basically saying right now, ang ganda ng sales and ang ganda nung engagement ng tao for the Magayon Festival. Yeah. Pero still, merong mga challenges like the weather, the people, especially na meron tayong iba't ibang simultaneous event. Like for example, dinadala yung tao sa Bicol in all the airport. Kaya walang tao dito sa Albay. I Pero see. saying generally, maganda yung sales dito sa first time namin sa Magayon Festival dito sa Beer Plaza, and maganda yung approach ng mga nagmamaneho kang sa tuyang programa dito sa Beer Plaza. I see. Very good. Okay. So, do you plan to continue the business after the Magayon Festival po? Actually po, ma'am, kapag wala ng customer po, di ba, mga alauna ng madaling araw, nagkakausap-usap kami na what if i-continue na namin to a physical store Yeah. after the tenureship dito sa Magayon Festival, after the 1 month na magiging tenant kami. Yeah. Kasi na-try naman namin this itong first weeks na maganda naman talaga yung people management namin, maganda Yes. yung preparation ng mga foods namin, maganda yung mga feedback ng mga tao sa amin. So basically, iniisip namin na what if na baka sa susunod na buwan or sa susunod na mga buwan ay ma-establish namin tong resto bar na noon lang ay iniisip namin for a beer plaza lang for Magayon, pero maging physical store na I soon. see. Okay. So, ano po ba yung mga requirements para makapag-put up ng stall dito sa Magayon? Yung mga requirements kasi na needed for the Magayon Festival, tawag mo dyan, Beer Plaza, Stall, oo. is basically the name of the business, the products na isi-sell natin, then yung ano lang naman, yung form na magko-comply tayo for the whole month duration ng ating tenureship dito sa Magayon Festival. I see. So, you were not required to submit BIR or Hindi ganon? naman po Hindi ni-require. pa naman. Apo. Kasi may mga stalls talaga dyan na hindi pa naman established. Kung gusto lang mag-join o mag-test the waters muna. Yeah. I see. Okay. So, since maganda ang turnout nitong inyong business, like you have mentioned, yun nga, you are talking about continuing the business after
the Magayon Fest. So, ayun nga naman, baka ma-miss ninyo no? Kung maganda naman talaga yung turnout ng negosyo. Tapos, yun, supplier naman yung business partner mo. And then, di ba, ikaw, nasa kusina talaga, and yun talaga yung ginagawa mo. So, baka nga. Pero uso naman ngayon, sir, di ba, yung kapag wala ka pag physical store, yung mga roving. Oo, pwede. Mga diba? mobile. Mga mobile lang. Yung meron kasi kaming na mga na-interview dito na nagsiserve sila ng coffee around Purok, dun sa may ano yun? Ano yung tawag dun? Oo. Parang siniset up lang nila. As long as registered naman yung business, you just comply with the Basic BPI, requirements. basic requirements. Again, parang, di ba? Who knows, mag-click naman. And then, nasa, siguro, technique ng pagpo-promote na lang yan. Marketing na lang. Yeah. So, how did you prepare po ba dito sa inyong sinet up na stall dito sa Magayon? Actually, ma'am, challenging. Kasi, again, first time namin mag-put up ng isang ganitong business. Tao ngayon yan, kinunan ngayong nakaraang. Yes po, yung mga gabi-gabi naming stay dyan. I see. So, nasa harap kayo ng Mang Inasal ba to? Inasal. Ayan, Yeah. okay. Then katabi mismo kami ng Stage. concert stage Ayun, ng band stage. maganda. Okay. So, yun ma'am, basically yung pag-start namin itong business is challenging kasi lahat naman kami is hindi pa nakapag-try ng ganitong resto bar. Hindi namin alam ang laro, hindi namin alam ang kalakal dito sa sa negosyo to. Pero doon sa loob ng mga araw na nagpe-prepare para kami for that resto bar, magayunon iribahan mi kang tawo, magayunon iribahan mi kan sa muyang mga staff na kung saan nas namamatian mi lugod na mas magayon na idiretso ini na inisyatibo na magdiretso ining pagninegosyo mi bako man sana kami natatabangan kundi natatabangan mi mga staff mi. Of course, yes. When you open a business, you also give opportunity for employment. Yes. Kaya nga isa yun sa layunin natin, di ba, dito sa ating programa makapag-inspire ng marami pang mga negosyante na bumukas ng mga negosyo. Kasi the more na dumami ang negosyo, the more families ang magiging better ang buhay kasi may employment. So, very good po yan. Ayan naman. So, ilan ang staff ninyo ngayon? Right now po, ma'am, nag-shifting po kasi kami. Depende sa bugso ng tao. For weekdays, nagkakaroon kami ng 7 to 8 staff. Pag weekend, 10 to 11 staff. So, grabe. Dalawang cook, then yung staffers namin, mga crew na. Kasi hindi namin inaasahan yung first wave ng May 1 to May 5, ang daming tao. As in, para makiter namin yung needs ng tao, kailangan namin magdagdag ng staff. So, doon pa lang, nagulat kami na ang ganda nung pasok nung mga tao sa amin. Kaya nagdagdag kami ng staff na basically, itong mga staff po namin is yung mga nag-aalat na sana sa graduation ninda. Kaya naka-standby ngo niyan. Kaya dakulaon tabang sa inda, pambakal daan ninda ki barong, pambakal ninda ki maski ano-ano para sa graduation ninda. Kaya tigdawan mi sila din oportunidad na mas magayon lugod ini paglibangan mo bako man sa na pagtabang sa tao ang gusto mo, kundi mas makatabang kami sa pamilya ninda. Tama. Yun naman talaga. Very good yan. So, ang dami nyo ng staff. So, ilan yung capacity nung inyong Birkada? Yes po. Basically po, kayang mag-accommodate nung stall namin ng 50 to 80 packs. 50 to 80 packs? Yes po. As in, kinater po namin, minaximize po namin yung lugar na given sa amin nung organizer para at least mas makater din namin yung mga taong pwedeng pumunta sa amin. I see. Okay. Actually, nagdagdag pa nga kami, ma'am, ng mga tables and chairs kasi nagkukulang talaga. Wow! So, ganun ka-successful ang ating beer festival. Ano bang tawag dito? Itong Beer Plaza na ginanap dito sa Peñaranda Yes. Actually, Park. ma'am, siguro excited kasi yung tao na makabalik yung Beer Plaza dito sa Peñaranda Park. Last year, because of the siguro mga concerns, hindi natin nagawa dito sa Peñaranda Park. Pero ngayon sa pagbabalik niya, ang daming tao na nag-engage, madaming tao yung excited na-miss pumunta. nila na dito gumigimik kasi nakasanayan na ng tao na dito talaga nagkikita-kita sa Peñaranda. And after a few years, bumalik siya dito. So, na-excite ulit yung mga tao. Kasi very accessible naman talaga pag dito sa Peñaranda
Peñaranda, tsaka ramdam na ramdam mo yung Festivity. festivity. Yeah. Pag dito mismo sa Yeah. sentro ginagawa. Although maganda naman daw doon yung mga naging experience nila last year. Pero mas maganda talaga na nandito ka sa sentro kung saan nangyayari lahat, 'di ba? So, saan galing yung name ng business? Yes po. Yung name po ng business, nag-originate siya kasi magbubarkada kami ng owner. Kaya ginawa namin siya. Actually, mahirap mabuo yung name kasi syempre as a first-timer sa pagiging dito sa resto bar na negosyo, sabi namin, ang hirap naman na i-relate yung gusto namin mangyari sa name ng aming business. Yeah. Sabi namin, para simple na lang natin, barkada. Hanggang nagkaroon ng siguro instance na gibuon talugod na beer subar. Beer kada. Kaya nabuo so beer kada resto bar. Nabugubarkadang nabuo digdi sa pagninegosyo. Ayan, very good. So, very catchy. And at the same time, alam mo na kung ano yung siniserve dyan. Beer, Yeah. food, and ano. So, sabi mo, meron pa rin kayong mga challenges na na-experience. Ano po ba yung mga challenges na encounter niyo na? Yeah. Basically po, ma'am, is yung number one is people management kasi again, sabi ko, yung ibang staffers namin is mga estudyante. And basically, nag-open kami ng stall is 5 p.m. And syempre, yung estudyante, uuwi pa sa bahay nila, mag-prepare pa. So, hindi namin ma-require na 5 p.m. nandun na sa stall. So, basically, people management, nagkakaroon kami ng mga late na pasok sa staff namin na nagko-cause din ng minsan na nagkukulang kami kahit naka-scheduling na. Number 2 is yung siguro the people nung siguro people na pumapasok sa stall namin. Yeah. Kasi syempre, sabi nga natin, customers is always right. Yeah. And kay puwantang maintindihan kung igwaman sindang mga concern, lalo na ini sarong mga irinuma na siguro stall, kaya kay puwan mo magdakula na pasensya sa ila. Yes. Yun. Tapos ang pantulo po siguro is yung stability. Kaya puhan makuha me na maging consistent ang samuyang negosyo hanggang matapos ining Magayon Festival, as in ilingon mi na lang sa masunod na mga bulan kung maidiretso mi pa po ini. Yan, okay. So far sa naririnig ko sa iyo ay mukhang happy naman kayo sa turnout ng first time ninyo na pagtatry na mag-open ng business. So, if you won't mind, sir, magkano po ba yung na gastos ninyo na investment? So basically saying, hindi ko alam sa ibang stall na katabi namin, pero sa amin nasa loob na po siguro kami ng 200 to 300,000. Wow. 200 to 300,000 lahat na yon, yung pag-set up, tables and chairs, rental fee, okay. Kasama na si rental fee, pati yung mga equipments, pati yung mga niluluto. Yes. So, 200 to 300,000 estimated for 50 na seating capacity. So, wow. And magkano po yung rent? Yung rent po is 60,000 per stall, and kinuha po namin is 2 stall. So you have to pay 120 Yeah, for the rental. for the rental. Grabe, no? So halos kalahati nung puhunan is for the Pumunta sa rental. Pero kumusta naman po sa halos 2 weeks? Yeah. Tingin nyo, mababawi po ba ninyo ito in a month? Yes, ma'am. Before kami mag-engage dito, ma'am, nagkaroon muna kami ng analysis na-compute namin yung break-even na kailangan namin for the business. So basically, if every day we have a 20,000 sales, we should continue this to the 30th day of May. And on the 50th day of the May, magbe-break even na kami. Yung susunod na 15 days, kita na po yun. Ay, ang galing naman. Ganun kalakas. Talaga, no? So, syempre, kabataan kasi kayo. So, marami kayong mga friends, marami ang connections. Yun ang advantage ninyo. Especially, ma'am, tatlong owners pa kami. Yung connection ng isa sa company, connection. Correct. And laking tulong nun na bata. Tapos, syempre kasi yung mga mahilig sa mga gimmick-gimmick, mga ganyan-ganyan, yung mga nasa kaedadan nyo. Kasi yung mga gaya namin parang mas gusto na namin matulog.
Pero di ba sa mga, so ito mga co-owners ng business, kaedad mo rin halos. Apo. They're young pa. Ayan, yun ang advantage. And how do you do the marketing? Paano po ba ninyo pinopromote itong negosyo? Yeah. Yung promotion po kasi namin, gamit yung mga Facebook accounts namin, personal Facebook accounts, kasi mas mataas po kasi yung reach ng personal accounts namin kung hahabol pa kami na magkaroon ng Facebook page. I see. So basically, kaming tatlo, nagkakaroon kami ng mga different posting but simultaneous posting na matataas yung reach talaga. Ang galing. And yung isa pa sa ginagawa namin promotion is yung tao-tao na system. Word of mouth. Sa office namin, since ako po working din ako sa BU, yung mga staffers sa BU, yung mga staff din ng isang partner ko sa company nila, kaya every night hindi po kami nauubusan Di talaga. na uubusan. Plus yung promo pa ninyo dyan. Opo. Tsaka, masarap din siguro yung mga Siyempre. hinahain ninyo. Ano po ba yung mga pulutan natin dyan? O yung mga siniserve natin na food dyan? Sa Birkada Resto Bar, ma'am, andito ang mga Filipino na sikat na mga appetizers at pulutan. The special crispy sisig, the special na mga tungol, mga crispy pata, mga tenga, andyan yung mga social. And meron kaming specialties dito, yung mga binalot na originate sa Cam Norte na dinala namin dito, ganon. Okay, binalot. Ito yung rice at Yeah. mayroon ng ulam sa loob. I opo. see. Let's talk about affordability. Magkano naman po? Kunyari ako wala pang sahod. Matagal-tagal pa ang sahod. Paano ako makakapag-enjoy dyan sa inyong resto bar? Magkano ba ang kailangang dalhin ko sa isang gabi para ako'y magkaroon na ng good time na Opo. sinasabi? Dito po, ma'am, sa Resto Bar, kahit hindi ka pa empleyado, kasi ang mga presyo po dito is student friendly. Kahit estudyante ka, pwede kang pumunta dito. Sige So, nga. dito po sa Resto Bar namin, basically, ang mga prices po dito ranging lang for a student price na maganda. Meron din na solo meals na mas mura. Magkano naman po ang student price? Yeah, ang student price po natin nagre-range lang ng 90 to 120. Aba, Oo. pwede pala si Richard. 90 to 120. Good time na daw sa kanilang pwesto. So, 90 to 120, makakapag-enjoy na ako. Mabubusog na ako, sir. With music pa yan, kasi With katabi music. mismo ng stage. Ayun, kaya naman pala. Ang galing nyo, no? Paano po ba yung sistema ng pwesto? Unahan? Opo, reservation. Okay. First to pay, first to choose. Yeah. Ang galing. Opo. Okay. So, una kang nagpa-reserve, makakapili ka ng pwesto. Opo. Ang galing. Okay. So, very good yan. At, mahusay. So, aside from beer, ano pa yung siniserve din nyo na beverages dyan? Aside from beer, meron po kaming mga sariling gawang mga drinks, mga soft drinks, and then meron din kaming mga sariling timplang mga foods na kung saan yung chef namin is a chef na for more than decades. Wow. Oo. So, Sige, shout out natin si Chef. si Chef Pops ang tawag sa kanya. Chef Pops, taga Peñaranda Park. So, lahat ng staffers namin taga dito sa Albay. Kaya, Very good. maganda na malaki yung improvement namin dahil madali na lang yung paghanap ng customer through the help of our staffs. I see. Okay. Paano naman po yung sabing crowd control? Yeah. So, in terms of crowd control, ma'am, siguro this contributes the help of SMB, the San Miguel Beermen, kasi sila naman yung nakatoka for the security and crowd control of the event, and we have some officers and PNPs na naka-deploy I see. every night doon Very sa Birkada Resto Bar and the Okay. whole resto place sa Magayon Festival. And what can you say po ba sa kanilang trabaho? Do you feel safe as a business owner? Yes. And do you feel that your clients are safe naman and secured? Yeah, as the business owner po ng isang ganitong resto bar, syempre safety is the high priority. No, so doon sa nakikita ko, maganda yung pinapakitang pagbantay, pag-assess ng ating mga personnel ng PGA, pag-assess ng mga personnel ng PNP and the other officers in charge with the crowd control and the security, and it
it is helpful talaga, ma'am. Okay. So far, parang nakikita ko at naririnig ko na happy naman talaga kayo at hindi kayo nagsisisi na nag-join at naglakas kayo ng loob na magbukas ng pwesto dito sa Peñaranda Park for the Magayon Festival. Ayan. So, saan ka, sir, kumuha ng lakas ng loob kayong tatlo para maglabas ng ganito kalaking pera at talagang malakas yung inyong paniniwala na makakabawi kayo in a span of 1 month? Yeah, siguro sa mga listeners natin ngayon na alam naman natin that business is taking risks. And ang pag-take namin ng risk na ito, hindi lang naman para sa amin, but for all the staffers namin, for all our families, for our friends. Kasi what can you offer kung hindi ka sisimula, kung hindi ka tatayo? So basically, yung pinanghuhugutan namin dito is to help our staffs. Kasi ang mga staff po namin dito is mga staff din namin sa mga sarili naming negosyo. I see. So basically, nagkaka-contribute kami, and again and again, business is taking risk. And I hope itong mga nakikinig sa atin ngayon na kumuha kayo ng lakas sa mga sarili natin to take a risk. Kung gusto niyo magsimula ng negosyo, kung gusto niyo mag-start ng isang inisyatibo na related sa entrepreneurial. I see. Ikaw ba, sir, at ang mga kasama mo ay may background, nag-aral ng entrepreneurship o talagang sariling pagsisikap lang yung mga knowledge niyo sa business? Siguro sa mga listeners natin, hindi naman nire-require tayo na magkaroon tayo ng entrepreneurial course or anything na related to business management kasi binibigay yan. Natututunan yan. But kami dito sa Resto Bar, yung isang partner ko is graduate of a BSBA, Financial Management. Ako naman ay graduate ng Engineering, Agriculture and Biosystems Engineering, which promotes entrepreneurial mindset. Kaya kami ang siguro backbone ng economy, yung agri-engineers. Then kami, pinopromote namin na magkaroon ng sustainability dito sa Pilipinas, especially tumataas ang mga presyo ng bilihin. So kami, as business owners, nag-meet halfway kami na magkasundo-sundo na ito yung i-business natin, and magkasundo kami. Ayan, ang galing. So, advantage pa rin naman talaga yung meron kang konting background. Advantage lang ng konti, pero hindi naman siya required, di ba? Kasi sabi mo nga, lakas ang loob lang yung pag-open ng negosyo, tsaka paniniwala sa sariling kakayahan, ano? So, syempre, pero kailangan mo pa rin aralin ng konti, mag-check ka pa rin, tsaka, ano pa, sir, yung mga katangian ninyong tatlo na meron kayo para sabihin natin kailangan para maging successful ang isang negosyo? Siguro, yung isa sa mga katangian namin tatlo is to trust each other. Iyon, kasi pinaka-importante na magtiwala kita sa mga kaibahan ka. Pinaka-importante na tawantanin prioridad ang pagtiwala sa inda. Dahil saro sa ng iro, saro sa ng kidit na iro, pwedeng mawaraan sa muyang pag-iribahan. Kaya puwan perming may tiwala, perming igwanin pagrespeto, as in disiplina sa paggibo nin mga gibo-gibo midigi sa negosyo. Ayan, very good. So, trust, respect, and discipline. Mga very important na ugali na igwa dapat ang sarong negosyante para padagos ang pag-asenso ka negosyo. Ayan. So, advice po na meron ka para dun sa mga nagpaplano magbukas ng negosyo pero parang kulang pa sa push. Okay, sa gabos po na nagpaplano nin negosyo, nagpaplano nin maski ano-anong gustong inisyatibo pag-abot sa pagninegosyo, siguro po mas magayon na anapon mo ang pinakamarhay na tabong makahuron mo, pinakamarhay na channel na mamati mo, dahil digdi po sa pagninegosyo wala ni-require, wala nin requisitos na kaipuhan para magpuon. Ang pinakakaipuhan po digdi kusog nin buod, ang pinakakaipuhan po digdi nin tiwala sa sadiri, dahil bilang sarong business owner, magayon po na nagtubod kita sa student sa diri ng mga kayata. Dawa, sisay man na tawo, sisay man po na individual ang magsabi sa imo na day mo kaya, isipon mo po kaya mo. Dahil wala nin sisay man ang pwedeng magpugol sa kagustuhan mo. Tama. Okay. Paghali talaga sa puso mo, iyong burning desire to succeed, warang makakapugol sa imo. Yan. Very good naman talaga yun, ano? So, determinasyon, disiplina. Paano ninyo pinapakita yung sinasabing disiplina, sir? Siguro, sa negosyo? Napapakita namin, first, ang disiplina na hiling yan sa oras,
nahihiling iyan sa paghiro-hiro mo, nahihiling iyan sa pagkapot mo kitawo. Iyan, tulong bagay na mahihiling mo ang disiplina, oras, pagkapot kitawo, as in paghiling sa mga pag-iro-iro mo. Yan, oras, tama. Pag sinabi niya, o ka na ng alas 7, alas 7. Kapag nagsabi ka, no, nag-announce ka, ang opening po kan tindahan mi alas 7, tapos alas 7 may iwan ng mga client, wara pa, o di sayang. Di dapat nagdadalaga na sukita mo. O di ba? Importante man talaga yan. Tapos tao, ano yung pigigibo mo, sir, sa mga tao mo? Siguro sa tao, kasi sa amin, ang pag-require namin sa tao, hindi namin sila tinuturing na staff lang. Kailangan maturing mo yung tao mo na pamilya. Kailangan alam nila kung ano ang plano mo, alam nila kung ano ang objeto mo, alam nila kung ano ang mission mo duman sa negosyo. Dahil pwedeng puro lang kita deliverables na tigtotoo sa end of the day. Pwedeng puro deliver sa ng deliver. Pero may dapat kitang mantinido na daradara ta sa plano kay ibasinda. Yan, okay. So, dapat klarado sa bawat isa yung direksyon na gustong puntahan ng negosyo. Kasi kung hindi yun malinaw, abay, talagang hindi kayo magkakaisa patungo sa isang objective. O, diba? So, ang galing nun. So, ayan. Okay. Magpapakita natin ng konti yung mga pictures ni Sir, ano? Sige nga, Sir Chad. Ayan. Sige, sir. Ano itong mga nagaganap dito? Yan. Diyan sa Birkada, nakikita po ninyo mga pictures live is basically our stall located near left wing of the concert stage, band stage. Open po from 5 p.m. until 3 a.m. Bukas po kami araw na oras. 5 p.m. until 3 a.m. ng morning. 3 a.m. Okay, so parang 8 hours din. Almost. Ay, almost. Opo, lampas. 6, lampas. Opo. Mga 9 hours, mga Opo, ganon. opo. Okay. So, paano yan, sir? Do you also, let's say, serve yung mga lunch, gano'n? May plano ba kayong mag-open na for? Sayang Yes naman po. kasi. Actually, ma'am, Oo. yung initial plan O is... hindi kayo pwedeng magbukas ng gano'n pang Pwede, oras? ma'am. Pwede, ma'am. Pwede. But the initial plan is, sabi nga namin, gusto sana namin nag-open ng lunch kasi merong mga staff sa PGA. Merong gaya mga namin. customers ng Oo. mga nasa PGA na sayang naman kung hindi natin makater. Sabi mo kasi may binalot kayo, so parang gusto ko yun matry. Kaya diba? Sayang naman. Ayun. So, for sure, maganda yung nai-experience sa mga tao kaya sila nagpupunta dyan sa pwesto ninyo. So, take this time, sir, to promote your business once again. Saan po nila kayo makikita, mahahanap, future plans if ever? Go ahead po. Yes po, sa Giraray po, sa gabos na Paradangog, sa gabos na nag-antabi po digi sa live. Pig-imbiteran mi po kamo digi sa Birkada Resto Bar poon ngunya na aldaw ang sundo Mayo 31 dahil ini po na resto bar may mapuon nagpuon kang Mayo 1 hanggang matapos po ining bulanin Mayo, and makater po kami simula alas 5 nin hapon sundo alas 3 nin aga sa sunod na aldaw. Wow. Ini po na Birkada Resto Bar sa rong negosyo na para sa gabos na magbubarkada, wala nin pipipiling maski ano-ano. And gabos po kamo, pwedeng i-akomodar po digdi with delicious food, syempre. Wow. Yan po. Okay, very good. So, sa Indo po na mga nanonood sa amin sa araw na ito, napakinggan nyo po ang napakagandang shinare sa atin ni Sir tungkol sa kanilang business. Kung ang dami kong natutunan sa kanya ng mga bagong information. And please take time po to visit their Birkada Bar. Diyan po sa harap ng Mang Inasal dito lamang sa Peñaranda Park. And for reservation, you can get in touch with them at 0905-243-7506. Ayan. So, thank you very much po, Sir Ryan Basanta, for being with us today. Alam ko very busy ka at nagbe-prepare kayo for tonight. Pero pinagbigyan ninyo kami sa oras na ito na makasama namin kayo at malaman namin ang inyong mga sekreto sa inyong negosyo. So, thank you very much, sir. And God bless po sa business at sana makabawi po tayo. Apo. At sana maisipan nyo pa rin ituloy itong negosyo kahit natapos na ang Magayon Festival. Apo, thank you po. So, thank you very Apo. much, sir. Thank you for being with us. And
Short commercial break muna po kami and we will be back po. Thank you. Thank you. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Laripo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Laripo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.